So my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. So lahi ko na kay sa atong mga nahuna, lahi iyang pamaagi kay sa atong mga pamaagi. So we will know more about this verse atod pa sa bulong sa Ginoo ron masayna nato sa mga duga pa nato mahibawan ani. Again, the message of God this morning about the thoughts of God versus the thoughts of man. Ang una-una sa tao ug una-una sa Diyos. Now, let's have this key verse pa just as the heavens are higher than the earth. Ingon ang kalangitan na taas kaysa yuta no kalibutan, so my ways are higher than you ways. So nga na po ang akong pamaagi taas gayud kaysa inyong mga pamaagi ug ang akong mga huna-huna taas usab sa imong huna-huna or labaw pa sa inyong mga huna-huna. Now let's move on to Luke chapter 19. Luke chapter 19. So Luke chapter 19 verse 1 this is a story about Zacchaeus. So Zacchaeus, wala gid siya naguna-huna ani adlaw nga naay mahimot habang kabaguhan sa kinabuhi. Wala na abot sa una-una nga naay mabag-o sa iyang kinabuhi. Ug matod pud ni Jesus entered Jericho. And Jericho is a place of fragrance. Jericho is a place of fragrance. Humot kuno nga dapit ang Jericho. And then Zacchaeus means pure. Okay, pure. Now, say pure. Ingani man good. Zacchaeus, ang ingalan is pure putli na contaminated lang sa sala because of the love of money and the position. But once the contamination is gone, ang original madayag jud. So ingana na mga taong dautan, pero innerly nga din sila'y maayo. Umuna nga atong sabton pag-ayo nga si Lord na adyo'y mga plano. So there was a man there named Zacchaeus. Zacchaeus means pure. He was the chief tax collector in the region, and he had become very rich. Isa-isa kisa siya, kung sa trabaho, kung sa iyang position, o kung sa kentang sa iyang kinabuhi. Isa-isa. Next verse. He tried to get a look at Jesus. Ang una-una ni Zacchaeus, sa diyang mato si Jesus dito sa ilang dapit sa Jericho, a place of fragrance. Tanaw lang siya ni Jesus. Anong thought ni Zacchaeus? Tanaw lang siya. Kung sa itsura na. Ano matod pa? He tried to get a look at Jesus, but he was too sure to see over the crowd. Pero bugo man nagi siya, di siya kita in town. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. Igamit po niyang utok, insya at iban ko kita. Dagan siya sa unahan, idagan siya sa unahan. And then pagkita niya sa sycamore tree, sycamore fig tree, ikat-kat siya. Now, atong makita nga, if we are willing to see Jesus, forget your position, forget your education. Sabi na professional ko, kat-kat-kat anang kahoy. Dako ko granggo, hipi ko, kat-kat-kat kaulaw ko na na. So we can see here that Zacchaeus is humble. And then, wala niya mind kung sa isultis mga tao. Say sometimes too professionalism will not bring good of the purpose of the Lord. Ang sobra kapag ka-professional, dili na makahatag o maayo sa katuyo as Ginoo. Kaya mo ito mag-hinder. Because we apply the professionalism, not the Christianism.
So matod pa ni Katkat siya sa Mount Sycamore tree. And then let's proceed to the next one. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, quick, come down. I must be a guest in your home today. Kini nga story, sa to, dagkan jud kay tao sa Jericho. Ang thought sa mga tao, una sa tao, matanaw lang kang Jesus. Nga mo din na siya. Pero ang tuyo di ay ni Jesus sa Jericho. Ang thought ni Lord, ang una ni Lord, is si Zacchaeus na. Atong panahon na. Nga na. So to, my thoughts are not your thoughts. Habi ni ko na nga, wala lang kong artista nga, malabay din yung tanawan ninyo. But I have a purpose. Pakita niya nga, si Zacchaeus nag-effort na, itanaw sa iya, gitawag niya sa hari. Zacchaeus, naog niya. Kay maadtukos imong balay karong adlaw. And Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. Wala na siya lipod-lipod istorya, wala na siya excuse. Maay sa Jesus ay maulaw ko. See the hunger? Grabe ang iyang hunger, grabe ang iyang passion to see Jesus. Ano yung una-una nga, abi lang, simple lang ang ilang banding atong panahon na. But it's not just simple banding. It's also a spiritual banding. Ang inner man ni Zacchaeus was touched. That is why he decided, upon their conversation, nga iulit niya ang katunga, nga natikas niya nga mga pahandli, o ang katunga, kaupat niya ibalik sa iyang nangatikasan. Never in the mind of Zacchaeus, namutoy mahitabo itong adlaw. Never. Kung never in the mind of Zacchaeus, nga itong adlaw, maluwas siya pati panimalay. May mga panahon nga natay mga plano, natay mga tuyo, pero ang tuyo ni Lord, ang plano sa Ginoo may matuman. Nagkantag plano. Kasi maayo atong plano. Pero kung dili, kabubutos Ginoo, dili dyan na madayon. Manang sa to, let the will of the Lord must be done. Ang kabubuton sa Ginoo ay matuman. Kinanglan mo adjust tas kabubuton sa Ginoo, di kay magtuman tas atong gusto. Kadugay naman yung plano mo naman ni. We should accept and adjust the will of the Lord. Because He is higher than us. Labaw man siya nato. Ang iyong kabubuton may matuman. So never in the mind, in the thought of Zacchaeus, na ay kabaguhan may tabo sa kinabuhi atong panahon na. Never. Why? Sato, my thoughts are not your thoughts. As the heaven is higher than the earth. So my thoughts are higher than your thoughts. Hindi tam ka-judge. Ngayon ito mga tao, mga una-una sa tao, mga maritis, mga judgmental. Dito pagkat siniatos sa tao nga makasala. Diba ang thought sa mga tao, mga judgmental? So dito pagkat siniatos sa taong makasasala. Pero sa thought ni Lord, sa kunakuna ni Lord, makasasala lagi. Pero andam na siyang, andam na siyang maghinulsol. Ready na siya maghinulsol. Tekan kay tao ito nakita ni Jesus, pero ang pinakabulahan, isa rin na bulahan pag ato na sa Jericho. Si Zacchaeus ug iyang pamilya. Many families are there. But only the family of Zacchaeus. Zacchaeus and his family were so blessed by passing Jesus into that place at Jericho. Muna nga, do not allow the Lord to just pass by. Ayaw tuguting ang Ginoo mo, labay lang.
Kinanglan atong, ato siyang imbitahon. Naatay kasing-kasing nga, makigbanding ni Lord. Atay kasing-kasing mo, welcome ni Lord. Ay lang sa ka, busy pa kay ko sana, busy kay ka, busy kay ko. We have lots of excuses and reasons. Nga magluod-luod din ta kay, kanang, wala na tuman atong mga gipangplano. Remember, ang pagpangluod-luod o pagmahay-mahay, it's not a manifestation of maturity. Yes. Ang pagmahay-mahay, pagluod-luod, dili, ginatimay na, nag-mature ka na. So, unsay statements sa mga tao, feedback sa mga tao, niadto siya sa balay sa makasasala. Next verse, tanaw na to. But the people were displeased. Wala ginalipay ang mga tao. He is gone to be the guest of a notorious sinner, they grumbled. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor, Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Ang tut sa mga hunahuna sa mga tao, dautan jud kaayo kang Jesus. O dautan kaayo para kang Zacchaeus. Pero ang ilang giisip na dautan, is nahimo ng matarong. Manang bahala kung sa isulti sa tao sa uban, basta ato bangan sige tarong na ta, og naa na gitay, kabaguhan sa tong kagalingon. Yes, sige patag pangulita ng mga si tawag na mga feedback kani adto nga wala na diin ta to. Deleted na unta to, cancelled na unta to. Pero kita pa sige patag pamudyutan ng istorya nga basura na to, gilabay na. Ikaw imo lang gyapon sige pamudyut. Diba? May naitao mahilig pamudyut og istorya. So to, dili na gusto ni Lord. Ngayon na ta. Kinanglan nga ato nang pag-uhol atong una nga naman. We are adding our sins if we keep on thinking of the wrong thinking sa mga tao. Sige, sagot. Adto pa, dito maganda ni adto tong tao makasala. Sa ilang pagsultian na sila nakasala. Kaya gisultian nila makasala, naginulsol na. Amen. Lord, naginulsol na. So that is ito, judge not so that you will not be judged. Ayaw gibagukom aron dili ka hukman. Kaya my thoughts are not your thoughts. Wala mo kabalo sa kong plano. Nga naan ako'y plano para sa iya ha. Hello. Pating bagulpo nila. Pero si Zacchaeus, excited kay siya. Ditundog din siya. Ditindog siya. Happy kay siya nga na abot si Jesus sa iyang kinabuhi sa iyang pamilya. So, dili lang sa atong kinabuhi si Jesus i-welcome back in our family para po maka-benefit atong family. And the good thing about him and his family is, malagi, isa po, I believe that he's a good father because ang iyang pamilya nadala niya. So, his household naluwas. Encouragement niya. Dili siya blessed of record in the first record sa iyong tao, sa iyong kinabuhi. Pero the middle chapter of his life became a new one. So naka-decide siya nga iatag sa mga pobre ang katunga sa iya sa ato pa dili siya hangol. At first, before wala pa niya na-encounter si Jesus, he loves money. But when he encountered Jesus, money is not a big thing before him. Ang kwarta dili na dako, bili sa iya. Because bililhon ang Ginoo kay sa kwarta. Ang kwarta mawala ra to lisod unsa daghan kay ga-interest ana. But the Lord is greater than money. Greater than wealth. Obeying the Lord is greater than having great riches here on earth. So naka-decide siya.
So nga niya, atong dapita, tagan kayo mga tao. Tagan kinakita ni Jesus, pero wala na bagko. Hello? Kaya una ni Lord is para kang Zacchaeus. Kabalo si Lord sa heart ni Zacchaeus. So ang atong inner man is kanang natay goodness pero sa na contaminated like sin because of the worldly teaching. Kaya kinangnan trabaho ta. Para dali ta mo dato, manguha na lang ta, mangurakot na lang ta, magbinaro na lang ta. That's the teaching of the world. But the teaching of the Lord, be honest in big things and small things. Because the blessing in return is greater than what you have stolen, what you have cheated. Yes. If we know how much we repay of the stolen items that we have taken from people, kung kabaluta, pili atong ibalik atong mga kuha nga mga items ato, hadlok jud ta. Ganun man, kumadlok ka gaba, maglikay ta. Amen. Okay. So let's proceed to the next verse, and after the next verse. So Jesus responded, salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham, for the Son of Man came to seek and save those who are lost. Declare din si Lord nga, ang kaluwasan ni abot aning panimalaya karon. Salvation is a very good gift, the very best gift. Kung si pulos nga, kwartahan ka sa tibuok, kalibutan or tibuok, barangay ikaw ang kwartahan, tibuok syudad ikaw kwartahan, kung wala pa kadawat o kaluwasan. Money will not bring us to heaven. Money will not even be brought into the grave. Isa na kwarta. Dili gani madala dito sa lubnganan. Renja, kung mo request ka na patay nga, dala akong kwarta sa lubnganan, kaya di ko gusto nga mag-enjoy mo kaya kung naghakuan na. Huwag mahimo, pero sabay pulos. That's a sign of greediness. To, sa tanang tao, panimalay dito, pila ka ito ka household sa Jericho. Ipagnanta lang o 500 ka household dito sa Jericho. Ipagnanta lang 100 ka household, igamay na to. Isara ka panimalay na bulahan paglabay ni pag-adto ni Jesus. Kaya mo rin nakita ni Lord nga interesado magpadayon nila. Ang uban gusto lang mo tanaw. Wala mo tanaw lang sa imahe. Pero walay inner nga conviction to know more deeply about the Lord. Diba? Namati si Zacchaeus ni Jesus. O sa ding namati si Zacchaeus ng Jesus, na ay conversion na hitabo. Na ay conviction na hitabo. Why? Our thoughts will be changed when these thoughts will hear the teaching of the Lord. Ang atong una-una mausap ni kung madunggan na itong teaching ni Lord. Kung madinawaton ta. So some people are just fond of looking at the Jesus, the image of Jesus. But looking at the image of Jesus will not save us. But listening His voice, listening His word, will change our perspective, will change our mind, will change our heart, and will change our whole being. Mura sila nakita ng artista, pero wala sila na-bless. May mga tao nga, sige, judge sa ito nga. Ano siya? Ano naman siya? Pero, atubangan si Lord, ni Lord, na rin maing plano. Ito, Zacchaeus did not expect that day will become an unforgettable day of his change. Dili malingkan na adlaw sa ikabaguhan. Ay mga tao nga, automatic ang changes na hitabo silang kinabuhi.
Dili dugay ang proseso, automatic. Ay nga na. Oh. Whereas my thoughts are not your thoughts. Ayaw lang i-judge. Ayaw pang hilabot. Ayaw pang chismis. Because basit ikaw rin nakasala, nag-add-on kasi mo sala. Hallelujah. So that in the thoughts of Jesus, in the mind of the Lord, sa to, He will stay in the house of Zacchaeus, and then to save Zacchaeus and his household. Kinanglan ko na mo stay siya, mukuyo siya sa balay. Di lang siya mabisita, but mo stay. I must come to your house today. Mabisita. And then, pagbisita, maminaw taniya. O matod pa, salvation has come to his home today. For this man has shown himself to be a true son of Abraham. Because he believed Jesus. Anybody who believes Jesus is considered as the son of Abraham or a descendant or true son of Abraham by faith. Kaya ang anak daw sa tao came to seek and save those who are lost. Ang ipangita daw ni Lord katong nawala nga mga tao. Nawala because gipawala sa yawa ang huna-huna. Gipasalaag sa yawa ang ilang huna-huna mo na ilang pagbati ni apil pud ka sa laag. Okay. So again, the thoughts of God for Zacchaeus is to save. Pero ang thoughts ni Zacchaeus, abi niya, nga na lang magbisita lang si Jesus dito. Pero sinita po, inwardly and spiritually, naitabong na grabe, napangita po. Unang gusto ni Lord nga, ang atong inner matandog. Ang atong kinasuluran matandog. Just this week, sa itong adlaw, kitakan kong message para sa saka anak niya. Pag-release na po sa message, tulo yung luha. Nakarealize, nakinoplog siya, nakapamalandong siya. Yung kung makarelate ko ninyo, I'd experience that. Yan. Kung matandog ta innerly, the very core of our lives, ang ato espiritu, katandog na sa mensahe sa Ginoo. Because we are that humble. We are that seeking of the presence of the Lord and of the truth. And this will bring us into satisfaction, katagbawan. Na di na ito mangitag kalipay, kalibutan, di na ito mangitag sa patinha nga kuan. Malipay ta sa presence ni Lord. Gusto ni Lord nga ng atong joy. We love the presence of the Lord. We love His Word. Because to know where the presence is by reading the Word of God. Again, to know where the presence is by reading the Word of God. And we could not able to feel the presence of the Lord if we do not humble and pour out our soul before Him. Dili na ito ma-feel the presence ni Lord kung kitang paubos. Di na ito ibubo atong ibati nga niya. Ibubo atong ibati niya nga, Lord, mo oni. Ngayon, imong limtan mo yung problema, limtan mo kasi mong palibot. What you focus is you are facing the Lord who could able to help you in your situation. Okay, let's move on to another story. In Acts chapter 9. Acts chapter 9, let's start in verse 1. Meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. Si Saulo, nga maglulutos, grabe jud kuno niya mga threats niya sa mga followers ni Jesus. Gusto niya pamatyo ni nga gid siya gigabit si Hawa. So he went to the high priest. Ato siya sa Pangulong Pari, nga siya request letter nga pato siya sa sinagog sa Damascus. O ngayon siya tabang nga diin, bisan kinsang followers ni Jesus nga iyang makita dito,
iyang takpon, i-arrest. Umatod pa, he wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. Pagkaulawan kini bro, kada bitong maglagot bitaw tong ayo kontrahon nato bitong mga tarong. Kasi kontra niya ang mga tarong nga sunod-sunod ni Jesus. Kung ano bitong atong kinaiyo bitong makigkontra ta sa tarong, kita gina sa wrong, sakto dili. Ana ra gina. Ha? He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. Kinsa ni ang mga followers ni Jesus, the way, followers of the way with Jesus, that refers to Jesus, is the way for salvation. Iya hindi kontra mga babae, mga laki na nag-follow ni Jesus. Whether we like it or not, naagya po na nga na karon nga experience. Murag ang gakalain sa ato ang kauban unta nato. Expectation na nato kauban pero spiritually dili kauban. Gusto nila Pablo o Saulo nga i-arrest dakpon ang mga followers ni Jesus, bae man og mga laki, gandidakan jud niya dalo sa Jerusalem. Ug proud ni siya nga ingana siya ka isog, ingana siya ka sikat. Next verse. Mana yung thoughts, mana yung huna-huna. Sakiton na gini mga followers ni Jesus. Sakiton na gini. Ira jung hasulon. As he was approaching Damascus on this mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Naiplano siya sa mga followers ni Jesus, o si Jesus po na apoy plano niya. Ay, hindi naiplano si Lord sa atong maayo. Kaysa natay plano nga dili maayo sa mga kauban, mga followers ni Jesus. Ito na, itugutan naman siya. Paingon na siya sa dalan sa Damascus. Dito sa dalan, ni kalit lagdanag si Ginoong Hesus. Tumatod pa, hagbong siya. Sa diyang naingon ang tingog, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako. Na ay mga adlaw, na ay mga moment nga, na ay unforgettable, nga kakahitabo, because it's part of God's plan. Matog aksidente. Next verse. Who are you, Lord? Ingon taon Saulo. Nakaisgot siya, kinsa ka Ginoo? And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up and go into the city and you will be told what you must do. Now, nganong wala man nasuko si Jesus sa iyo, ha? Kabalo si Jesus nga biktima ra siya sa demon spirit sa ipagkareliyoso. Hello? Yes. Biktima na si Saulo sa espiritu nga relihiyoso. Wala siya nasuko. Napila na ang iyang pangpatay. Because this is Acts chapter 9. Before namatay si Stephen, gibato tungod niya. Dapat sukuon ta kay si Jesus sa iya, ha? Turing siya ako si Jesus, ngayon mong ilutos. Hindog diya, huwag adto sa syudad. O mabawan ni mo, unsa imong angay buhaton. Ang plano, ang thought ni Saulo, nga, dakpo niya, sakito niya ang mga followers ni Jesus. The way there refers to Jesus. But ang plano ni Lord, i-arrest niya si Saulo. Dakpon. Ang ganindot kan padakpan tas Ginoo. Kay dili ta presuhon kun dili igawas tas presuhan sa atong pagkabihag, pagkaulikon. Hello. So next verse. The men with Saul stood speechless, for they heard the sound of someone's voice, but saw no one. Na, uban man niya, naman siya kauban, uban siya nag-inusara. Kuan ko siya, nakugod siya granggo. Ang mga kauban niya, mga tao, wala katingog. Kaya nakadungog man sila sa tingog, ako si Jesus nga imong gilutos.
Umatod pa. Ha? Nga, walay, nakita nila, pero tingog ra. Even in the Old Testament, pagpadayag ni Lord, kang Moses sa Ten Commandments, in the book of Deuteronomy chapter 4, sa diyang ako nagpadayag sa akong mensahe, walay nakita ninyong imahin. It's just a voice. Mensahe. Mga gusto ni Lord nga dili ta atat sa imahe, larawan. Gusto ni Lord nga atat ta sa iyang mensahe. Because His words have messages. Images are deceptive. Ang mga larawan is naghatag og paglimbong. Sumatot pa din ni but they saw no one, walay nakita nila, pero nakadaw sila. Saul picked himself up off the ground. But when he opened his eyes, he was blind. Kaya nagpong man si Saulo. Pag buka na ni Saulo siyang mata, kadi naman siya kita. Nabuta man siya. So his companions led him by the hand to Damascus. Ang iyang kauban, mooy nagiya niya, kay buta naman siya, paingon dito sa Damascus. Okay, next verse. He remained there blind for 3 days and did not eat or drink. Tulog adlaw na buta siya, ikaw nagpuasa siya. Now there was a believer in Damascus named Ananias. And the Lord spoke to him in a vision calling Ananias. Ingon si Ananias, yes Lord. Hida dito sa ta. Nigamit na po si Lord o tao. Nasa una-una ni Lord gamiton ako sa Ananias. Think of this, remember this. Si Ananias nga alagad sa Diyos. Mo'y naglihans na dihog ni Saulo. Pero kung atong sabtunog ayo ang story sa Bible, kinsa may greater ang work? Si Ananias or si Saulo? After. Kinsa may dakong nabuhat? Si Saulo. Dili pa sa ko nga, ikaw nagbiyog, ikaw labaw, ikaw na greater sa kanan. Kung maura na imong papel, ikaw tigdihog, part kas impartation sa anointing, wag ka nang mangarap nga ipahignang ko imong kagalingon. Hello? Because lain-lain tagpapil, sumala sa plano ni Lord. God has His own thoughts. Nga siya, yun ako na, nga para sa kayuhan sa katuyuan sa kinatibukan. Ito may nambong ka, ako, may naglihan sana ako, may nag-training na. Hello? Nga na, kanang sinutian na, garbusugig ka itang nanultian. We should be happy that we are part of the mentors, anak ng mga tao. Because pride will not bring us good. Our statements of being proud will not bring blessing, harmony to the environment. Let's move on to the next verse. The Lord said, go over to straight. Kanan kay ko anak. Gingnan ni Lord si Ananias, adto sa tulid nga kanto, tulid nga street or dalan. Kana ay meaning ana straight. Kana ana gitulid ni nga tao anang dalana. Kanang dalana didto nasugod og katulid si Saulo. Sa hiwi nga prinsipyo, hiwi nga understanding about theology, about principles in religion. So the ni Lord, if you remember sa to, to be more religious is dangerous, but to be more righteous is precious. Nagyatag nito sa akong mensahe, I forgot when was that. Okay? To be more religious is dangerous, but to be more righteous is precious. Pero sa mga wala ka bros kamatuuran, to be more religious
is greater. Kay una ba kadugod kay ako leader na ako apa na niya. But that kind of statement is a statement that the Spirit of the Lord is not in us. Because the Spirit of the Lord will give us humility. That's a Pharisee spirit. The Pharisee spirit na sila ranggo sa sinaguga. Pero tungod siyang garbo, dili kasulod ang Holy Spirit. Makasulod ang Holy Spirit if there is humility. Hello? If there's too much pride, grabe ang garbo, the Holy Spirit could not able to come in. Hello? But at this time, kang Saulo, kabalo ang Ginoo. Nga mahambol daw na si Saulo. Nagsiyang ragit ang bugtong maka-dare. Kaya di mo patuo Saulo. Basta lang nga, alaga niya. Yung mga tao nga, kabalo si Lord. Unsa ka, strong na nga tao. Walay maka-convince ana niya. But only the intervention of the Lord. To go to the street. Go over to street. At to sa tulid na nga dalan to the house of Judas. When you get there, isa kumabot ka dito, ask for a man from Tarsus name, Saul. He is praying to me right now. Oh, anak pa ka, ampo daw si Saulo sa Ginoo nga, Lord, tabangin na dyan ko, Lord, na unso, no man niya kong plano, di man niya wa man ko nagdahom nga mabuta ko, wa man ko magdahom nga magpuasa ko karon. I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. Tanawa. Kamulo si Saulo nagampo. Gipakitaan na siya ni Lord og vision nga si Ananias mo ay moglihan sa nimo. Nay a confirmation. So ang thoughts ni Lord is dili gid mabangi o dili gid na mapugnan. Wala dili ta kabalibad ni Lord. Di kita kabalibad. Sa to, ako na gipakitaan o pananawon si Ananias. Ako na gipakita kang Saulo ang pananawon o ako naghihatag ang ngalan ni Ananias nga mo abot siya o ilihan siya ang iyang kamot aron kaniya aron makakita siya balik. Next verse. But Lord explained Ananias, I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. Huwag magkabalutas na Ananias. Malagi kini itong pagkatauhan nun. Kanang, nagunagin itong istorya, nagunagin itong babatig mga analyzation, observation, conclusion. Sa nga, Lord, nadagat so kay kung nadunggan ang ligay maayong mga butang ba, Lord ba, nga mga believers, siya, naagyo, ipanghuwat sa mga believers. O ingon siya, he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. Siya nga, nagitugutan na ba na siya sa mga pari, magulong pari, aron indak po ang tanang tawag sa imong ngalan. So na yung mga panahon nga, kuanta ni Lord, argue ta ni Lord, wrestle ta ni Lord for nothing. Nagusik-usik lang ta sa atong laway. Nga nakiguan ta sa iya, argue ta sa iya, nag-justify ta. Let's move on to the next verse. But the Lord said, Go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles, to the kings, as well as to the people of Israel. Grabe ang assignment. Sa lakaw. Kay si Saulo, ako nang gipili nga instrument. May mga adlaw nga diin. Wata nagdahom ka ng adlaw. Dakpan kas Ginoo. Kadumdum mo kung sa mga dakpis Ginoo. Or dakpononon pa mos Ginoo. May nang Ginoo mo dakop nato kay iya tagipagawas atong presuhan. Kung madakpan tas kalibutan ay pastilan. Dito tas presuhan itampo. Una nga, nindot ang nasa huna-huna ni Lord alang sa atong kaayuhan.
Kaya kung wala ta nadakpis Ginoo bitaw, apil na kita buluyagos kalibutan. Ano na agon sa unsay atong nga buhat? Badlongon ta. Wala kita. Nagdugang ta sa kaugtas ni Lord. Di ba? Wala ta, di tayo ganap, aminas pulong sa Ginoo kay para sa ato ang Bible, Israel na relihiyon. But ito, the Bible is the text of the Christian. Nakabalo kita nga text ang Bible sa Christian pa. Nga nga nitag Christian, but huwag kita basa-basa sa Biblia. Pero sa text sa eskwelahan, mga subject, textbook, ay grabe kita. Sama, sali-sali ito. Sa inyo sa teacher, usay, kitang mama, atong gi-pressure, atong ano, kay gusto ta ma-honor atong anak. Yan atong bata, na-pressure na. Na-honor lagi siya, pero gihubag-hubagan. Kay, isawan-sawan, kay gikulata man, ano tulungan ni mong wrong? Perfect mga ganina sa itong review. Diba? Tingnan na. So, I will show him how much he must suffer for my name's sake. So, ang thought ni Lord, gipili na si Saulo. I-arrest siya ni Lord, gidakop siya ni Lord. Pero ang plano, ang thought ni Saulo, magdakop siya mga sakop ni Jesus, followers ni Jesus. Di ba, baliktad? Ang thought, ang una-una ni Saulo, i-arrest niya ang mga followers ni Jesus. Ang nahitabo kabaliktaran, siya'y na-arrest ni Lord o siya'y nahimong follower ni Lord. Sakto, dili. Di ba? Ang thought ni, agad balik ko na ko, ang una-una ni Saulo, i-arrest niya ang followers ni Jesus o sakiton dyan niya, yung kapuson. Ang thought ni Lord, una-una ni Lord, i-arrest niya, o matod pa, badbaran siya sa gapos, o mahimo siyang follower, nabalik. Sakto, dili. Muna kinanglan, nagkabubuton sila yung matuman, nagkabuton sila, maay kayong plano. Amen. Gusto man nato nga, kita'y magbuot. Nga niyo, ang lagod ni Lord, alam, sakit tayo, Lord, hindi na kumaagwanta na, Lord ba? Sa to, dili, tatagaan ni Lord, o dili na to, kaya kabalo si Lord sa atong capacity. Ang sari atong makaya. So, kung bugat-bugat na imong pagsulay, it means nga na dako imong pagtuog, imong pagsalig sa Ginoo. Kasi makaingon diyan ng bugat-bugat na gidong pagsuway. Kaya dako naging panuway ni asdan nimo. Hello? So, soul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles. Luag ang scope ni Saulo. Ngadto sa mga hentel, tibuok kalibutan. Nga tao, to the kings, kay muna iyang jurisdiction. Muna ang iyang kalambigitan sa iyang assignment. As well as the people of Israel. Muna, naibon nga, ang imong call, international. Di lang in the community, in one city, but for many cities. Hindi siya ka, anong naguna naman siya kakuha ito? Anong atong ikumpre itong kuwalingon? Kung ituboy sa Ginoo, wala na tayong magagawa dyan. Magulat tas atuwa. Amen. Hallelujah. So let's move on to the next verse. So Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Spirit. So ang thought ni Lord, dili lang siya luwason, kundi mensahero mensahero ni Lord sa tibuok lugar, dili lang sa Gentiles, but to the kings and to the people of Israel. Kasi ito, ang plano ni Lord, ang nasa thought ni Lord, mapuno siya sa Espiritu Santo. Kung dili man punta mapuno sa Espiritu Santo, kung gamito na ta
is dili effective. Dili effective. Nga naman, kay ang leading sa Holy Spirit is perfect, manggod. Sure. Di na ka basta-basta nga ma-discourage kung puno na ka sa Espiritu Santo. Wala na space of being discouraged. Ato, andam ka nga mamatay. Pero kung dili pa ka-filled sa Holy Spirit, ayaw lang sa Lord, uy. Kung dili pa ka-filled sa Holy Spirit, dili ka karidawat sa mga pag-antos. Pero filled sa Holy Spirit, minsan nga, wala na kay kadlukan. Ikaw ba naman tang mamatay, tabi sa kuway mo ampo, okay ra gina. Amen ba? Oh, nanandam naman ta sa itong Kalog Espiritu. Nagkuhan naman ta, nagsangay naman ta. Ng atong Kalog Espiritu, na dito sa, naanay luna dito sa, kuhan sa Ginoo, sahid sa Ginoo. Amen. Upon believing and accepting Jesus, and upon following Him, that is already a manifestation that we are, we have a place in heaven. We are God's children, and God's children must be in heaven. Like only the children of the devil will go to hell. Ito, ang impyerno, prisuhanan sa mga dapit sa mga taong makasasala nga wa na kinusol. Apan ang langit dapit sa mga taong napawalang sala kay na hinulsol. Wala man ang tayo makalangit, kaya kita maging makasala, pero maghinulsol tanaan na tayo luma sa langit. Wala ka nang atong pag-register sa langit, nabali lang register nga patay. Kita mo na yung nag-register nga patay. Wala. Mientras buhi pa ta mag-register na tas langit ito, by believing and receiving Jesus and following Jesus, that means registration in the kingdom of God. Hello? So na nga, si Ananias, niubay na lang yun, wag siya mahimo. Adto siya, pagabot niya, ina siya, iksuon na soul. Wala din dili niya sir soul, sa brother soul. Nga naman, di ba iksuon na tas Ginoo? Brother and sister. The Lord Jesus is ang Ginoong Jesus nga nagpakita nimo sa dalan. Nagpadala ka nako aron mabalik kanimo ang imong pananaw ug mapuno ka sa Espiritu Santo. Instantly, something like scales fell from Saul's eyes, and he regained his sight. Then he got up and was baptized. Imagine na, nga nung anak pa nangatakak ang mga sana kining himli sa mata ni Saulo, nagilihan sila. Di nga na pag manipilit sa kaaway, yung mata arabili makita niya ang goodness ni Lord. So anybody nga maguntras alagad sa Ginoo, side sa Ginoo, bisan pag nasa relihiyon, it means the Spirit of the Lord is not in him. Nga na, ragi na siya. Okay. Another example, Jeremiah. Jeremiah is grabe kaya siya magwali. Kinsay naglagot niyang hari, nga wag ikanahi sa iya, ha? King Ahab. Lain siya kitultian si King Ahab. Ano si Jeremiah po, di po si kanani, Ahab. Pero in the sight of the Lord, kinsa may gikamot as Ginoo? Si Jeremiah. Kay servant man siya ni Lord. Nga nag-obey lang sa message ni Lord. Pero para sa uban, kontrabida si Jeremiah kay sakit yang message. Anong sakit ang message? Kay nasakitan ng Ginoo, pinuhatan sa katawan sa Israel. Ngayon ito, sakit gigil na siya mga wali. Ang masakitan sa sakit nga wali, katura nagpabilin sa ipakasala. Ngawa na ginulso. Pero may hinulsulo na ta, di naman ta sakit. Di ba? Kanang atong tiil nga ato ng isa na ato ng gunitan nga walay diferensya way sakit
Pero kanang atong tiil nga naay samad, gunitan, hikapon, sakit dili. Sakit. Tingnan na. If we are reacted to the word of God, it means there is something in us. Whatever topic in the Bible nga marag reactive ka, it means there is something wrong in us. Hallelujah. Para ganin nga. O gabi kung ano dyan kay akong likod, kitungod sa napanuthan lagi. Pero medyo kay pahilo. Ganina si Queenie akong pailot na kandaan akong ibati. Why? Because, ito, ang circulation sa akong blood, wala na. Nag-traffic aid si Panuhot. Nag-traffic aid si Panuhot, bugat kay akong likod, kay dili ka-circulate ang akong blood. Oh, ang circulatory system, dili ka-circulate og ayon. Sumuto, may kong nga, Queen. Hagura sa gida akong likod, Queen. Kapag hagod ni agba kong na, uy, sakit isran. Grabing tinig-apay. Pagkatataon, anak pa rin kumura ka panintun. Once na di kang panintun, nagbabae mo yung system. Nag-doon prayer, may ganin, kataod yung kahatong. Midjas, kay mura ka kung lapalapag, asuyok naman og kanang hangin, gugnaw, ay gadi na dyan maayo ba? Palaban o, midjas. Ano? Hello? Ito? Ang thought ni Lord, mapuno si Saulo sa Holy Spirit. Kaya kung mapuno sa Holy Spirit, di na alang-alang ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Imong pagsalig, di na alang-alang. Because nasalang ka na. Tungod sa pamaagis Ginoo. Oto yan siya. Nga ready na ko. Nga mo depart aning kalibutan na. Kaya in terms of trabaho, dako na kong agi. In terms sa akong spirit, ready na ko. Nga nung sakit man ako, mawa ko nga, sure man ang langit. Wala na'y panuhot dito, wala na'y sipon, wala na'y ubo, wala na'y plema, wala na'y huba, wala na'y taas sugar, wala na'y taas BP. Wala na'y katul-katus ulo, wala na'y kuto. Wala na'y bugas-bugas, wala na'y kaspa. Wala na'y problema kung saan may atong sudanon. Kinsa may magluto. Diba? Dagan kita worries this kalibutan. Oh, kung mabuto nang nganong mahadlok man ta mawala ni kalibutan nga sa daman to paingnan. Diba? Pray mo sa takay lang pud kay magpagamit po kunimo. Manang siguro agad magpagamit kas Ginoo kay kung wala na kay gamit si Ginoo. Nga, delikado sa wakay gamit si Ginoo. Wala yung tanan ka dugar makas kanang gastos. Okay. So let's move on to the next verse. Matuta sa laing nga story. Okay. Afterward, he ate some food and regained his strength. Saul stayed with the believers in Damascus for a few days. Okay na. Ang plano ni Saulo nga makikaway gid siya kontrabida kay sa believers. Nautro man kay plano sa Ginoo di man mao pud sa iyang plano. Lahi man ang plano sa Ginoo, plano sa Saulo. Aron sa na imbis na kontra niyang believers na tig-uban na sa mga believers ni Jesus. Mali na, mabawaan na to kung naan ang Espiritu Santo na to, kanahan na tag-uban sa mga magtutuog kauban das Ginoo. Pero magsibat-sibat agad ka kasi hindi ako, kanahan lagi ka binuhatan. Delikado. Ganahan ka, pag-uban sa mga yes Ginoo. Congratulations. Ganahan ka kapal sa mga activities sa pagin. Congratulations. Ay, anak, simba naman ka. Isa ito yung katungo, nagkuhan sa post sa pastor. Sa tungo pastor, katungag ko lang nakuha na sa wall sa akong Facebook. Hindi na kayo bumabalik sa hapon, sa linggo. Ang sabi naman ni Lord, hold din tayo doon sa bahay ni Lord. Hindi na kayo bumabalik. Pero sa inyong trabaho, 8 hours kayo nagtatrabaho. Ilang araw sa isang linggo. Isang linggo lang yan, isang araw. Hindi mo pa matupad yung hinihingi ng Lord. Tama or dili? Isa nga. Pero ba't, o ikanvet ni Bito ta Holy Spirit, anak pa rin tanga Lord, kulang mag-ina ito.
kulang pa dyan to, pero wala tayo conviction sa Holy Spirit. Abi na to, enough na to ato na render ni Lord. That is why gusto niya nga ma-feel ta sa Holy Spirit, ma-empowered ta sa Holy Spirit. Kung ma-empowered ta sa Holy Spirit, feel ta sa Holy Spirit, we always look to ourselves nga, dili pa ni enough. Daghan pa kong kulang ni mo, Lord. Daghan pa kong kulang. Oh, pero dili ta empowered, ego na na, Lord, ego na na, Lord. Bisag ka ego na po, Lord, ego na lagi, Lord. Hello? Diba? Ingana. Di gusto magpaigo. Giigo-igo ra niya ang pagkuha sa Ginoo. Nausakay, di na lang kaligo. Kaya naigo lagi. Hello? Hallelujah. May nakarelate. May nakarelate. Praise the Lord. Hallelujah. Makanfekta sa Holy Spirit dugay kay kag. Hallelujah. Pila ka kuan dagay-day sa imong luha magtulo. Every time gadagay-day imong luha, He is washing your heart and your eyes and your soul and spirit. That is why do not allow dryness in your spiritual aspect. Because that is not the thought of the Lord nga mag-remain ka sa dryness. Ito, ang paborito sa demon spirit kadtong nag-uga. Diba? Ang paborito sa demon spirit kadtong nag-uga na. Katong dasig. Dili siya. Sabi ko pasalig ka na. Di ko kadera na. Pildi ko na pirami. Itong gauga, kanara ako, okay. Murag, kuan, ako'y puruhan. Okay. Number 2, he stayed with the believers in Damascus for 3 days, and immediately he began preaching about Jesus in the synagogues, saying, He is indeed the Son of God. Nabaliktad na sa una, wa siya nagwali about ni Jesus, nagsugod na siya, wali. Ang thought ni Saulo, di siya kumawali, pangwali si mga followers. Pag na-empowered na siya, kaya ang thought ni Lord, magwawali na kas ako mensahe, ay nagwali siya. Nang iyang giwali, opposite sa iyang giwali sa una. Okay. Hinga na siya. Next verse. Diba ito sa third story about the thoughts. The thoughts of God and versus the thoughts of man. All who heard him were amazed. Ang tanan nga nakadungog kang Saulo sa nahitabo, nga bagong pahitabo, perting kay bulungan nila. Isn't this the same man who caused us devastation among Jesus' followers in Jerusalem? Di ba mo man ang tawan ng nagimog? Mga kasamo, dautan sa mga sumusunod Jesus in Jerusalem, they asked. And didn't he come here to arrest them and take them in chains to the leading prison? Di ba? Niyan, hira na ang dakpon ang mga followers ni Jesus o kadinahan na dalon sa Pangulong Pari. Ang thoughts nila, dautan. Pero ang inang gihunahon na ang dautan, hinlo na. Matarong na. Nalakaw-lakaw, tang-tang, cleared na, tas Ginoo para sa uban sa Pangulong. Kasi may nakasala. Katong wala na sa'yo, kung sa record sa tao, ato ba nga skin mo? So the pure, everything is pure. To the unpure, everything is impure. We need to have the discernment of the Spirit. Kinanata discernment sa Spirit, ma-discern na to. Kung sana ang status yung kinabuhi. Now let's move on to another story about the thoughts of God versus the thoughts of man. John chapter 8, verse 1. John chapter 8, verse 1. Jesus returned to the Mount of Olives. Ibalik si Jesus sa bukid sa mga olibo. But early the next morning, sa iyo sa kabuntagon, he was back again at the temple. Balik siya sa templo. And a crowd soon gathered. Ug daghan kay mga tao nga nagtipok. And he sat down and taught them. Ug nilingkod siya ug nagtudlo nila. Okay, next verse. As he was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught into the act of adultery. They put her in front of the crowd.
Imagine, kani mga religious law, teachers of religious. Wag yun, apel paminaw ni Jesus. Kaya nangita gid sila og kuan. Nangita gid sila og kuan kining kaso nga ilang ipadayag kang Jesus. Idala gid lang babae nga matud pa na caught in the act of adultery. O patubang gito pagkaulawan nga mo na siya. Nadaksapan kinamo ni. Munang thought sa mga tao. Let's move on to the next verse. Teacher, he said to Jesus, isa magtutudlo, this woman was caught in the act of adultery. Kining bayhan na amo gining natuhan nga nagkipog sala nga panapaw. Di ba ang balaod ni Moses nag-ingon nga batuon ang kinsa nga nakasala ni ani nga klase nga sala? Let's move on to the next verse. They were trying to trap him into saying something they could use against him. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. Ang sa daw kuno, ila lang ginatrap si Jesus. Naala ilang dakpan ng Jesus. Kung sa iyang buhaton. O buhaton pa, si Jesus ni nakubo sa yuta o ni sulat pinagi sa iyang tudlo. Wala siya nitingo. Next verse. And they kept demanding an answer. So he stood up again and said, all right, but let the one who was never seen throw the first stone. Wala nitingog si Jesus na siya gisulot sa yuta. Nga, kulit man jud kay mga tao, unsay tubag ni Jesus. Kay caught in the act naman jud. Ang thought sa babae, patay na gid siya. Mamatay gid siya itong anahon na. Kinabi sa balaod. Sa balaod. Kung magiging nga ito man dyan, pati yun magig. So hunahuna sa babae, patay na dyan ko aniro. Tanan bukol ako dyan. So, wala nitingog si Jesus. Sige gid sila pangulit, unsay tubag ni Jesus. Hangtod ni tubag rin si Jesus. Ingan siya, sige. But let the one who was never seen throw the first stone. Ingan siya, sige. Katong walay sala, mo'y una mo bato aning bayhana. Ang una-una ni Jesus is to save the sinner. But ang una-una sa tao is to judge the sinner. Na yung mga panahon, i-judge na ta sa atong sala. But in the thought of the Lord, isave ta ka sa imong sin. Luwason ta ka sa imong sala. Si Jesus na himong the judge and lawyer of the woman. Kung ikaw ang woman na tumayon siya patay na jugwani, nabi sa lo na caught in the act na ba siya. Let's move on to the next verse. Then he stooped down again and wrote in the dust. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Kuan na din si Jesus, ibarugikan sa pagsuwat ni sa yuta. O niingon din si Jesus sa babae, asa naman ang imong mga accusers? Kay nang nibat na ang accusers, gikan kunos kinamagulangan, hangtod kuno sa, hangtod nga, ang nabilin si Jesus na lang o ang babae. Sometimes our thought, mamamatay na dyan ta. Ka-i-judge na ta. But the good thing is, kung dili patap, kaon ni Lord, patyo ni Lord, i-judge ni Lord, i-save pata niya. So, sa masaya anak, the good thing is, before ta mamatay, i-save sa kita. Hello? Makadawa sa tasa, makakonect sa tasa Savior before ta mawaan ng kalibutan. Ito, ang una-una sa bae, the thought of the woman, mamatay na gid siya. O luoy gid ang kamatayon, kay batuon baya siya sa tanang tao. But ang thought ni Jesus is not to judge her,
It's not to, it's not, He will not allow the people to stone. Kaya siya gigamit ng wisdom, ang walay sala mo, yung una mo bato. The good thing about people, they're honest of themselves. Honest lang po sila. We should be honest of ourselves nga. Napuntanin mo, sala. So my thoughts are not your thoughts. And my ways are not your ways. Munang pasalamat ta sa nasa hunahuna sa Ginoo kay hunahuna sa Ginoo para sa atong kaayuhan. Pero hunahuna sa tao para sa atong kaulawan. Pagkaulawan jud ta. Hunahuna sa iyo pagkaulawan kita, iana kita iduot jud ta. But whose voice are you going to listen? Kinsa man natingog inyong paminawan? Tingog ba nga makapa-discourage nimo o tingog ba nga makahatag nimo courage among Ginoo? Manay sa Ginoo duol lang. So let's move on to the next verse. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" Asa man imong mga accusers? Di ba wala ni isa-isa nag-condemn nimo, nag-hasol nimo, nag-judge nimo? Next verse. "No, Lord," ingon ang babae, "no, wala na bitaw, Lord." And Jesus said, "Neither do I." Bisag ako, wala. Ako na, kanyo. "Go and sin no more." Ang nasa ako na ni Lord nga di na ta magpakasala. Pero ang nasa una sa tao, dili pa madyod ko makalikay sa sala. Hello? Sato, lakaw na o ayaw na pagpakasala. Una sa tao o sa Dios. Nga manglakaw ta ni kalibutan na di ta magpakasala. Pero sa una sa tao, Lord, masig di pagid na ko kaya. Kaya kanta lagi ni ko nga di ko kayang tanggapin. Na mawawala ka sa akin. So anong mas sakit? Mawala ang tao sa atin, o mawala ang gumawa sa atin na maging tao tayo? Diba? Hello? Sometimes ingana. So the thoughts of the Lord is really for our own good. Kabisag, atbangan sa tao, daot ka ita. Atbangan sa iyo kung i-cleared ka na. Congratulations. Record sa langit, record sa Ginoo, cleared na ta. Nya kung sa to, kung magkinulsulta, yung isa sa akong mga memory verse sa Psalm 103 verse 12, let us see that. Psalm 103 verse 12. He has removed our sins from east to the west. He has removed our sins. Papaso ng atong sala, kung unsa kalayo ang east, paingon sa west, kaya ni Lord i-remove. If there is true forgiveness. This is about the distance of sins. Ang distansya sa sala. And we should not be abuser. Siya, i-remove raman dahil ni Lord. Padayon lang po, kaya sige man siya i-remove. Ingon na si Lord, ayaw og too much expect, kaya basin og ikaw ma-move. I-remove ta ka sa lista. I-remove na kong lista sa imong ngalan. So tingon ni Moses, Lord, papasa na lang ako ngalan sa libros kinabuhi. Wala ni tugod si Lord. So, i-remove niya itong sin as far as from the east to the west. And the color of sin, asa makita ang color of sin? Isaiah 1:18. Let's see the Isaiah 1:18. Hindi ka po magsalig. Come now, let's settle this. Kasi settle na to ani. Salamat sa Ginoo sa atong barangay. Karon nga si Mana dagan settled cases. Na-settled case. Settled cases. Though your sins are like scarlet, bisan nag-inong sama sa scarlet, nga dagtong pula matud pa sa Bisaya, I will make them as white as snow.
Paputiun ako sama sa ngedi. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. Sama sa pagpina sa buhok, ang itom nga buhok di pa puti. Unya ang puti nga buhok di pa itom, makayo man gani na sa tao, how much more sa Ginoo? Ang makasala nga si Saulo, ngayon nga na iyang sala. Pawalang sala ni Lord, ay mo pang messenger of the gospel. Yan naman. Grabe pa ang scope niya, ang jurisdiction niya sa mga Gentiles sa tibuo. Gentiles ba yan? All over the world na nations. Then, to the kings, mga hari, and to the people of Israel. Naatay lain-lain nga assignment. Asa dapit ang scope nato sa atong areas assignment, asa tadapit magwali. Ikaw nga, akatuloy siya kay pangbukid na to beauty, bukid na puti ako. Magbubuot man tag ipabot sa syudad. That's up to the Lord, where God will bring us to speak His message. Hello? Ingan na. Hallelujah. Imatod pa nila, kumpiyansa mo sa kumpiyansa mo spider, makaabot dito sa trono sa hari. Kumpiyansa mo sa lamigas, makaabot ka po dito sa trono sa hari. Pero Iro. Pangka na dito. Hallelujah. Kadumdunan ko sa haya dito sa St. Peter. Ang iring dito gusto ilalog sa lungon. Hallelujah. Praise God. So, the thoughts of the Lord is really different than our thoughts. That is why we should not be judgmental. Kita mag-judgmental. Okay? Bisultian na ni Lord, judge not so that you will not be judged. Again, how many people nga, example na to sa thoughts ni Lord, huna-huna ni Lord, lahi po na huna-huna sa tao? Ha? Zacchaeus. Lahi ang plano, lahi na nasuna-una ni Zacchaeus. From planos, ang huna-huna sa Ginoo. Naku kayo kang Zacchaeus. See? Next, Saulo. Huna-huna sa Saulo nga, sinakpo niya magkatawan, followers si Jesus. Iyang gapuson, pumatod pa, mga followers. Ang naitabo, siya gidakop ni Jesus, siya nahimong followers ni Jesus, siya nabadbaran sa chain or gapos. Si immoral woman, abi nagmamatay, her thoughts, mamatay na siya, pero naluwas siya. Manaigsuon. Sabto na to ang Ginoo. Lahi siya plan. Nasabto na to, may nagmamahal sa atin. Biyaan man tag-uyab, sa na bana o sa padihan. Awan-an og bana o sawa. Ang naghatag na to bana kasawa o sa pamilya. Di ka na biyaan, kaya di siya mamatay, panoy siya ko ba nato. Mag-embrace nato. Na katulog atong luha, remembering His goodness. Now shall we pray for that? Hallelujah. The conclusion of our message this morning. Father God in heaven, thank you so much, Lord, sa imong mga pulong nga nagpadayeg nga imong huna-huna labaw kahit sa imong huna-huna. Ang imong mga pamaagi labaw pa sa among mga pamaagi. Sa makinika labaw, hallelujah, sa distance o God, sa earth to heaven, so God. Salamat, Lord, sa mga example, sa mga katawan nga imong gayong gipadayag. Unsa o God, ang mga plano ni mga maayo para sa mga katawan Ginoo. Nga api o makatapusan na, Lord, but it's the beginning of a new beginning of your great thoughts and purpose and ways sa mong kinabuhi, Lord. Na dili makawang ang imong ways, O Lord God, imong pamaagi, dili ways, O Lord God, of time, but a great investment, O Lord God, in us. Seal your words with your precious blood and continually bless us all together, Lord. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say,